Pamangkin mo, o bla bla, ikaw na kagad yung mag-aalaga. Huwag niyo kakalimutan ang tawag nearest of kin. Hindi naman ikaw ang nearest of kin yan, kahit apo mo pa yan eh. Ang nearest of kin yan, yung nanay niya. Nag-anak yung anak mo eh. Ngayon, palayasin mo na dyan sa bahay ninyo, patirahin mo na doon sa lalaki. O ngayon, problema. Problema nila yun, di mo problema yan. Nag-graduate ka na nga sa pag-aalaga ng bata, papagalagain ka na naman ng bagong bata, para ka nag-anak ng bago. Diba? Pagka ganyan yung mga anak ninyo, palayain nyo na yan. Tangina, marunong na silang gumawa ng bata, di sila marunong gumawa ng pera. Problema nila yan. Ganun kasimple konsepto, problema nila yan. Kaya sabihin mo, nakakaawa naman kasi apo ko. Ano gagawin mo? Lahat na lang ng anak na gagawin ng anak mo, sa'yo isasaksak, tapos papayag ka? Huwag nyo kakalimutan, Pilipinas, papaalala ko lang sa inyo, pag tinatanggap ninyo ang responsibilidad ng ibang tao, gagawa ng bagong responsibilidad yan, tapos isasaksak uli sa'yo. Kasi nakita nila, pwede ka palang saksakan ng responsibilidad eh. O tara, gawain ulit tayo bagong bata, saksak natin sa nanay natin. Kasi lahat na lang ng problema, kayo sumasalo, lahat ng problema, kayo sumasalo. Hindi nyo tinuruan ng responsibilidad yung mga anak ninyo, ano nangyayari? Yung mga anak ninyo, gumagawa ng responsibilidad, sasaksak sa inyo ngayon lahat ng responsibilidad. Yun ang sagot ko ron, Pilipinas, matuto kayo, huwag kayo masyadong tanga. Huwag kayo masyadong tanga. Dapat alam mo na darating yung panahon na ang anak mo mag-aanak din. Dapat ituro mo sa anak mo na wala pa siyang anak. Pag nag-anak siya, responsibilidad niya anak niya, hindi niyo siya tuturuan. Para magkaroon sila ng takot.